Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Resupply vessel ng Pilipinas. Pinagtulungang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Mga magbabakasyon sa probinsya, inagahan na ang biyahe para hindi sumabay sa dagsa ng mga biyahero sa Miyerkules Santo. Sitwasyon sa expressway, silipin natin live. Lalaking nagwala sa tapat ng isang bar sa BGC, arestado. Suspect, pistadong sabog sa droga. Papakain ko kayo sa langgam, chachap-chapin ko kayo. 11 aso sa Digos City namatay sa gutom. Mahigit 20 iba pa halos butot balat na matapos sumanong iwan ng may-ari. Armadong grupo, walang hapas na namaril sa isang concert sa Russia. Mahigit 6 na po ang patay. At Kate Middleton may cancer. Royal family at mga leader ng Britanya nagpahayag ng suporta sa Princess of Wales. Patay ang dalawang batang magpinsan sa Angeles City matapos makulong sa nakaparadang kotse. Hinala naman ang kanilang pamilya, hindi aksidente ang pagkamatay ng mga bata. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang sabi ng pamilya ng mga bata at ano nga ba talaga ang nangyari? Jester, hindi pa rin nga matanggap ng kaanak ng dalawang bata na sa trahedya hahantong ang paglalaro lang sana ng magpinsan kahapon sa labas ng kanilang bahay. Wala na raw panahon para magsisihan pero may paalala sila sa mga nangungutya na tuloy-tuloy nga yung pagsasabi sa kanila ukol umano doon sa kanilang kapabayaan sa dalawang bata. Bandang alas 9 ng umaga kahapon sa kuwang ito ng CCTV sa Barangay Malabanyas sa Angeles City, Pampanga. Makikita ang dalawang batang ito na nagtatakbuhan sa tabing kalsada. Ilang saglit pa nilapitan nila ang isang nakaparadang kotse. Umikot sila sa kabilang bahagi ng sasakyan. Hindi na nahagip pa ng CCTV pero pumasok na pala ang dalawang bata mula sa passenger side ng kotse. Makalipas ang 4 na oras, dumating na ang may-ari ng kotse. Pagbukas niya ng sasakyan, laking gulat niya nang tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata. Pinagkaguluhan ito ng mga residente. Napag-alamang magpinsan ang mga nasawing bata na kinilalang sina Daryl Alibio, 3 taong gulang, at Marvin Bula, 2 taong gulang. Base sa investigasyon ng mga pulis, hindi na ilak ng may-ari ang naturang sasakyan nang iparada niya ito. Kaya ito nabuksan ng mga naglalarong biktima. Nakaburol na ngayon ang magpinsan. Kwento ng kanilang mga magulang. Yung dalawang bata, kumakain lang dito. Tapos yung tatay niya, bumili lang saglit sa tindahan. Tapos pagbalik niya, wala na yung dalawang bata. Tapos yun, nagtaranta na sila maghanapan. Napunta na nga kami sa checkpoint, kakamotor, kakahanap sa dalawa, baka sinama lang ng mga batang mumalimos, ganyan, na baka naligaw lang. Base sa medical report, asphyxia by suffocation o kawalan ng hangin ang ikinamatay ng mga bata. Pero hindi kumbinsido ang kanilang mga kaanak. Kasi sa sitwasyon ng anak ko, parang bugbog sarado yung anak ko. Kasi duguan siya. Hindi po namin matatanggap na suffocate lang. Giit naman ng ama ng may-ari ng kotse, aksidente ang nangyari. Natutulog daw sa loob ng bahay ang kanyang anak, nakagagaling lang sa biyahe nang mangyari ang insidente. Matinding trauma rin daw ang inabot nito nang makitang may patay sa loob ng kanyang sasakyan. Nabigla din kami kasi hindi namin expect na mangyari yun. Kasi araw-araw, ganun yung routine ng anak ko. Uuwi ng umaga, tapos matutulog, maya-maya, aalis na. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung may kapabayaan ng driver ng kotse. Paalala nila sa mga may sasakyan. Huwag iwanan na nakabukas ang yung sasakyan, mag-iwan ng mga mamahaling bagay, importante sa'yo. Ngayon, hindi nga nawala yung gamit mo, pero may nawalang buhay ang nawala. Ang lola naman ng namatay na magpinsan, may mensahe sa mga pumupuna sa kanila dahil sa umano'y pagpapabaya sa pagbabantay sa mga bata. Kung saan nyo ko sasabihin na ngayon na pinabayaan yung mga anak nyo na ganyan yung mangyari, managot yung mga anak. Dapat po ba yan? Pasalamat kayo, hindi sa nangyari sa mga anak nyo yan. Hindi kagustuhan ng mga magulang na mamatay yung mga anak nila. Kaya dapat manahimik sila.
Jester, kaninang hapon nga ay nagpaabot na ng tulong pinansyal ang City Social Welfare Office dito sa mga kaanak. Nakikipag-areglo na rin ito nga pamilya ng 2 bata para magkaroon ng koordinasyon sa Commission on Human Rights para sa re-autopsy ng 2 biktima. Jester. Nag-uulat mula sa Pampanga, maraming salamat, Rainiel Pawid. Pinagtulungan na namang bombahin ng tubig ng 2 barko ng China Coast Guard ang ating resupply vessel sa Ayungin Shoal. Hinarang, ginitgit at muntik pang banggain ng China ang ating bangka. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Alas 6 ng umaga kanina, makikita sa videong ito na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang delikadong pagtawid ng isang barko ng China Coast Guard sa harap ng Philippine supply vessel na Onaiza May 4. Patungo sa Ayungin Shoal ang Onaiza May 4 para magsagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Bandang alas 7 ng umaga, reverse blocking maneuver naman ang ginawa ng China Coast Guard at muntik pa nitong mabangga ang ating bangka. Hindi dyan nakontento ang China. Mag-aalas 8 nang simulan nilang bombahin ng tubig ang mas maliit na Onaiza May 4. Pilit umiwas ang ating bangka pero binuntutan pa rin ito ng China habang patuloy ang pambobomba nila ng tubig. Hanggang sa malapitan ng inatake ng water cannon ng ating resupply boat. Ilang minuto pa, makikitang 2 barko na ng China ang pinagtutulungang bombahin ng tubig ang ating bangka. May pagkakataon pang nakagitgita ng resupply boat ng Pilipinas ang China habang patuloy ang pagwa-water cannon. Ang tensyong yan sa dagat tumagal ng 1 oras at nagdulot ng malaking pinsala sa ating supply vessel. Ang Onaiza May 4 ay ang parehong sasakyang pandagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong March 5. Makalipas ang 1 oras, nakalapit ang isa pa nating barko na BRP Cabra sa Onaiza May 4 para tulungan ang mga sakay nito. Sa kabila ng mga pangaharas, nakarating ang Onaiza May 4 malapit sa BRP Sierra Madre. Sakay ng inflatable boat, matagumpay na iniabot ng mga tauhan ng Philippine Navy ang mga supply. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa nilang resupply mission para mapanatili ang military presence at patuloy na protektahan ang ating soberanya sa ating exclusive economic zone. Pero sa isang pahayag, giniit ng China Coast Guard na tayo raw ang may paglabag, naghahamon at gumagawa ng gulo para masirang kapayapaan sa South China Sea. Pinanindigan din nilang legal at profesional ang ginawa nilang pagharang at pagtaboy sa ating barko. Ayon sa National Security Council, ang insidenteng ito ay patunay lang na walang kinikilalang international law ang China. Kasunod ng insidente, makikipagpulong daw ang National Task Force on West Philippine Sea kay Executive Secretary Lucas Bersamin at sa National Security Council para bumuo ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang ating susunod na hakbang. Mariin namang kinundi na ng atin ito koalisyon ang anilay agresibong aksyon ng China sa ating mga barko. Hinimok nito ang pamahalaan na ipatawag si Chinese Ambassador Wang Shidian para humingi ng paumanhin sa nangyari o di kaya'y umalis na ng bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagsimula ng dumagsa ang mga pauwi ng probinsya para sa Semana Santa. Ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX naka-full alert na. Live mula sa Balintawak Toll Plaza sa NLEX, nagbabalik si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta na ba ang traffic dyan sa NLEX? Nikki, may kaunting pagsisikip na rito sa Balintawak Toll Plaza. May ilang mga motorista naman na nagpapalagay na ng RFID sticker para diretso na raw ang kanilang biyahe pagkatapos ng trabaho sa Miyerkules Santo. Mabagal na ang usad ng mga sasakyang papunta sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway o NLEX. Inagahan na ng ilang biyahero ang kanilang bakasyon para iwas stress sa siguradong matinding traffic sa mismong Semana Santa sa susunod na linggo. Kabilang sa mga nauna ng bumiyahe si Jose Dizon na uuwi sa Pangasinan. Ina-anticipate na rin syempre yung heavy traffic. So earlier, the better. Si Jonel Sahona naman nandito para magpakabit muna ng RFID sticker. Yan daw ay para iwas hassle sa pag-akyat nila sa Baguio sa susunod na linggo para doon gunitain ng mahal na araw. Sigurado yan, puro traffic ang mararanasan ngayon. Kasi madaming uwi, may work pa kasi kami. Kaya talagang kailangan mag-work muna bago umuwi.
Ayon sa pamunuan ng NLEX, hindi pa ngayon ang bugso ng mga motorista. Mas titindi raw ang traffic sa expressway pagdating ng tanghali ng Miyerkules Santo hanggang umaga ng Huwebes Santo. Dito sa may Balintawak, may konting pagpila po ng mga sasakyan, lalo-lalo na po dito sa mga lanes. Pero paglampas po ng Balintawak Toll Plaza, maluwag naman po. Nasa 300,000 ang daily average na dumaraan sa NLEX at inaasahan na tataas ito ng 10% ngayong Semana Santa. Kaya simula kahapon, naka-full alert ng pamunuan ng NLEX na magtutuloy-tuloy hanggang April 1 o pagkatapos ng Easter Sunday. Kami po ay nagdagdag na po ng deployment. Tinataya po namin ng mga 1,500 personnel po. Kasama po yung patrol crew, toll tellers, security, incident response teams at saka yung mga traffic marshals po natin. Bilang tulong din sa mga biyahero, may handog na libreng towing service ang NLEX sa mga masisiraang Class 1 vehicles o mga kotse at van. Nagsimula na yan kahapon na tatagal hanggang April 1. Nikki, pansamantala ring itinigil ang mga roadwork dito sa NLEX para nga magbigay daan sa pagdagsa ng mga motoristang uuwi panorte. Yan muna ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Sa mga magbabakasyon ngayong Semana Santa, magpa-full tank na kayo dahil may nakaabang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Sa taya ng oil industry sources, mahigit 2 piso ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina. Mahigit piso naman sa diesel. Ayon sa Department of Energy, ang taas presyo ay bunsod ng pag-atake ng Ukraine sa mga oil refineries sa Russia at pati na rin ang tumataas na demand sa langis ng Amerika at China. Sa Hunyo, posibleng dumating sa bansa ang karagdagang bakuna kontra pertussis o ubong dalahi. Ayon sa Department of Health, nasa 1 milyong doses ng pertussis vaccine ang binili ng bansa sa UNICEF. Oras na dumating yan sa bansa, mainam daw na samantalahin ito ng publiko para magpabakuna. Sa ngayon, nakapagpadala na ang DOH ng mahigit 1,000 doses ng bakuna sa Quezon City kung saan may pertussis outbreak ngayon. Sa tala ng DOH as of March 9, umabot na sa 167 ang confirmed cases ng pertussis sa buong bansa. Nagpaalala rin ang ahensya na bantayan ang mga sintomas ng sakit tulad ng sinat, sipon at hirap sa paghinga, lalo na sa mga sanggol. Mga baby at bata. At sa Quezon City, ang pinakabata pong na-report nila ay 23 days old at hanggang 12 years old po. Nag-eskandalo ang isang lalaki sa labas ng isang bar sa Taguig. Banta pa ng lalaking nabistong nakadroga. Chachap-chapin niya ang mga kaalitan at ipakakain daw niya sa mga langgam. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Walang tigil ang pagmumura ng lalaking ito habang nasa loob ng kanyang pickup truck sa tapat ng isang bar sa Bonifacio Global City sa Taguig kagabi. Kita sa video na ang ilang lalaking kaaway niya, pinapanood lang siya. Agad rumesponde ang mga pulis sa lugar, pero pati sila napagbuntunan ng galit ng driver. Empleyado ka lang pala, ito nakabakta ka. Pare, nakita mo to, mahal pa to sa buhay mo. Ayon sa isang nagrereklamo, 3 araw nang binubuntutan ng 45 anyos na si Elmer Enriquez ang isa nilang kaibigan sa lugar. At kagabi nga, bigla na lang daw nagwala si Enriquez sa harap nila. Nung nakita niya yung kasama namin na isa na foreigner na babae, nagbabad finger na siya kung ano na yung mga sinasabi niya na against sa amin, like parang kine-curse na yung pamilya namin. Natakot kami kasi baka mamaya meron siyang mga illegal firearms, di ba? Pwede kaming barilin na parang hindi namin alam kung ano yung meron siya. Dito ko sa mundo, na seryoso ako. Kahit nasa harap na ang mga otoridad, wala pa ring tigil sa pag-ieskandalo ang lalaki. May kaya ako. Kaya kitang papatay kung gusto ko. Papakain ko kayo sa langgam. Pupulitin ko likod nyo. Tsaka chap-chapin ko kayo. Pero magsisisi. Dito na napag-alaman ng Taguig Police na nasa impluwensya ang suspect ng illegal na droga. Nung kinokompronta ng ating marshal at
nakita ng ating marshal na nagsindi ng pinaghinalaang CBD or cannabidiol o isang ating other form ng cannabis. Nakita pa natin yung mga ibang cannabidiol sa loob ng kanyang sasakyan. Nakuha mula sa suspect ang ilang gramo ng CBD o cannabidiol, isang uri ng marijuana na nasa 1,000 piso ang halaga. Inamin naman ni Enriquez na sa kanya ang droga. Ginagamit ko. Gumamit ka ngayon? Oo, wala naman siya amat eh. CBD siya eh. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako. Pero depensa niya, hinamon daw siya ng suntukan ng isa sa grupo ng mga nagrereklamo, kaya niya sinigawan ng mga ito. Agad siyang pinasasan ng mga pulis, pero pumalag pa rin ang suspect. Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. You cannot touch me. I am Jesus Christ. I am God in flesh. I am untouchable. Nasa kustodiya na ng Taguig Police ang suspect na mahaharap sa mga reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nakipagkita si National Bureau of Investigation Director Menardo de Lemos kay dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste. Kasunod yan ang pagkaka-aresto ni Teves habang naglalaro ng golf sa naturang bansa. Pinayagan ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta na makausap ng NBI si Teves. Sa pakikipagpulong ng NBI kay Horta, nagpasalamat si de Lemos sa mabilis na aksyon ng Timor-Leste sa pag-aresto kay Teves. Ayon sa NBI, inaasikaso na nila ang extradition ni Teves para mapauwi na agad sa bansa ang dating kongresista at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa. Susunod, pagtatayo ng bagong Kapitolyo ng Cebu sa tuktok ng bundok, binabatikos. Concert sa Russia, inatake ng mga terorista. Mahigit 6 na po ang patay. At cancer diagnosis ni Princess Kate ng Britanya, ikinagulat ng marami. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Walang habas na namaril ang mga terorista sa isang concert sa Moscow, Russia. Mahigit 6 na po ang patay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Naglaban ang mga manonood sa concert hall na ito sa Moscow, Russia. Nabalitaan nilang may mga armadong lalaking nakapasok sa concert hall. Ilang saglit pa, na umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Lasan ang mga tao at may ibang nagtago sa mga upuan. Kita sa video na ito ang pagdaan ng mga armadong lalaki sa ground floor ng concert hall. May isang nakabulagta sa pinto, nakayuko naman sa gilid ang ibang tao. Kinalaunan, sumiklab ang sunog sa concert hall. Ito'y matapos magpakawala ng pampasabog ang mga salarin. Sa laki ng apoy, gumamit na ng helicopter ang mga otoridad para maapula ang sunog. Na-recover ang baril at iba pang gamit ng mga gunman pero walang nahuli kahit isa sa kanila. Umabot sa higit 6 na po ang namatay sa walang habas na pamamaril, 145 naman ang sugatan. Inako ng teroristang grupong Islamic State o ISIS ang pag-atake. Kinumpirma rin ng Amerika na ang naturang grupo ang nasa likod ng pamamaril. Ito na ang maituturing na deadliest terrorist attack sa Russia mula noong 2004. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, walang Pilipinong nasaktan o nasawi sa Moscow attack. Kinansila muna ang mga sporting, cultural at iba pang events sa Russia matapos ang pag-atake. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Ibinunyag ni Princess of Wales Kate Middleton na meron siyang cancer at sumasailalim siya sa chemotherapy. Nitong Enero lang nang operahan sa tiyan si Princess Kate sa London. Doon daw na lamang may cancer siya. Nakasuporta naman ng royal family sa pinagdadaanan ng Princess of Wales, lalo na ang kanyang asawang si Prince William. Gayon din si King Charles na na-diagnose ding may cancer nitong Pebrero. Nagpahayag din ng suporta kay Princess Kate ang Duke and Duchess of Sussex na sina Prince Harry and Meghan Markle. Pati ang mga lider ng iba't ibang mga bansa. And William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. Pinatatanggal na ng pamahalaan ang lahat ng iligal na istruktura sa Chocolate Hills sa Bohol. Giit ng mga otoridad, protected area ang Chocolate Hills kaya hindi dapat tayuan ng mga istruktura. Hindi rin daw dapat binabaliwala ang nakasaad sa batas tulad ng pagkuha ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa pagtatayo ng mga istruktura. Layunin daw ng gobyerno na protektahan ang mga likas na yaman sa bansa. Ikinababahala ng ilang residente ang planong pagpapatayo ng bagong Kapitolyo ng Cebu sa ibabaw ng bundok. Takaw landslide daw ito lalo't pinatag at kinalbo ang bahagi ng bundok. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Viral sa social media ang mga larawang ito ng kinalbo at pinatag na bundok sa barangay Kambuhawi sa bayan ng Balamban, Cebu. Diyan umano itatayo ang bagong kapitolyo ng probinsya. Maraming netizen ang tumaas ang kilay lalo't maraming puno ang pinutol. Pinuntahan ng News 5 ang lugar pero pinagbawalan kaming pumasok at kumuha ng video. Ang instruction sa babaw, sir. Ang instruction sa itaas, hindi pa pwedeng papasukan dahil ongoing pa ang operasyon. Ultimo yung mga residente dito pinagbabawalan namin dahil baka maaksidente. Ayon sa provincial government ng Cebu, proyekto ng DPWH ang ginagawang access road. Ito ang magsisilbing access road o kasada sa itatayong bagong kapitolyo ng probinsya ng Cebu. Nasa 1 oras at kalahati ang layo nito mula sa kasulukuyang provincial capital na nasa Cebu City. Marami ang hindi natuwa dahil bukod sa malayo ay kitang-kita kung paano ito nakaapekto sa kalikasan. Kinailangan pang putulin ang mga puno at taplasin ang kabundukan. Ang mga residente sa paanan ng bundok nababahala sa posibilidad ng pagguho ng lupa. Tuwing umulan kasi direktang umaagos ito ang tubig sa may kalsada namin. Ang ikinabahala namin sir is kapag mas dumating yung malakas na ulan baka nung mag-landslide pa. Pinuntahan namin ang barangay hall ng Kambuhawi at munisipyo ng Balamban para kunan ng reaksyon ang mga opisyal kaugnay sa mga hinaing ng mga residente pero walang humarap sa amin. Kinukumpirma pa ng News 5 sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kung may Environmental Compliance Certificate o ECC ang ginagawang access road at ang itatayong kapitolyo. Ang bayan ng Balamban ay nasa west coast side ng Cebu City. Nasa 50 ektarya ang masasakop sa itatayong bagong kapitolyo. Dito ilalagay ang government center o ang mga provincial at regional offices ng national government agencies. Una nang sinabi ni Cebu Governor Gwen Garcia na layo ng pagpapatayo ng bagong kapitolyo sa Balamban na ma-decongest o mabawasan ang bigat ng daloy ng trapiko sa lungsod ng Cebu. Hakbang na rin daw nila ito para matulungang umunlad ang ibang bahagi ng probinsya. Sa ngayon, patuloy pa raw ang negosasyon nila sa mga may-ari ng lupa na pagtatayuan ng kapitolyo. Syagit na po ang mga environmentalist, na kung uban bisag dili environmentalist, nakalit og environmentalist nga na ay bukid diha nga gitrabaho. Okay? As of now, dili pa na province of Cebu. In fact, we are still acquiring the lots. Pero ngayong taon daw target simulan ang konstruksyon ng bagong kapitolyo. Plano namang gawing museo ang kasulukuyang provincial capital sa Cebu City. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Susunod, mahigit 20 aso sa isang bahay sa Davao del Sur. Halos butot balat na dahil sa gutom. Nasa Amerika, kulong habang buhay matapos iwang mag-isa sa bahay ang kanyang baby hanggang sa mamatay. Sara Geronimo at ilan pang babaeng Pinoy artists kinilala ng Billboard PH. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend.
Nakakaawa ang sinapit ng 36 na aso sa Davao del Sur. 11 sa kanila ang namatay sa gutom habang butot balat na ang iba pa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Butot balat at halos wala ng balahibo ang nasa 25 asong ito nang datnan namin sa Digos City, Davao del Sur. Iniwan ng mga ito kay Nanay Teresita ng kanyang amo na lumuwas pa Maynila para magtrabaho. Kwento niya sa News 5, 36 pa noon ang bilang ng mga aso pero namatay na ang 11 sa kanila dahil sa matinding gutom. Nagpapadala naman daw ang kanyang amo pambili ng pagkain. Yun nga lang, hindi raw ito sapat. Minsan naman 500, minsan 200. Yung allowance niya po, pinadala na lang po sa akin. Mangutang po ako ng tindahan para lang po mapakain ko sa kanila. Sino po yung mga dog lover, magpatulong po ako para lang po masalba namin yung aso. Sariling alaga raw ng kanyang amo ang iba sa mga aso, habang kinupkup lamang ang iba hanggang sa dumami na ng dumami. Naabutan namin ang isang animal welfare group na naghatid ng pagkain sa mga kawawang aso. Ang grupong Happy Animals Club naman na nakabase sa Davao City ang unang rumesponde sa mga aso. Nalaman daw nila ang nakakaawang lagay ng mga hayop na magsumbong sa kanilang isang concerned citizen. Magpo-focus muna kami na maging healthy sila ulit. Sa ngayon, medyo payat pa at saka weak pa sila. So, kailangan muna namin silang pakainin. Nagkasundo na raw ang grupo at ang may-ari ng mga aso na sila na muna ang mag-aalaga sa mga ito. Ang grupo rin ang maghahanap na posibleng mag-aampon o magiging bagong fur parent ng mga aso. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Habang buhay na makukulong ang isang ina sa Ohio sa Amerika matapos iwang mag-isa sa bahay ang kanyang sanggol na nauwi sa pagkamatay ng bata. 10 araw na iniwan ni Cristel Candelario ang kanyang 16-month-old na baby noong June 2023. Nagbakasyon siya sa beach kasama ang kaibigang lalaki. Iniwan niya si baby Jaylin sa playpen. Pag-uwi niya sa bahay, hindi na humihinga ang bata. Tumawag siya sa 911 pero wala nang buhay ng datnan ang bata na puno ng ihi at dumi. Namatay ang sanggol sa gutom at severe dehydration. Bago hatulan ng korte, naghain ng guilty plea ang ina ng bata. Susunod, Sara Geronimo, Bel Mariano at Regine Velasquez Alcacid kabilang sa mga kinilala sa kauna-unahang Billboard Philippines Women in Music. At sa viral yan, kilalanin ng mag-amang mahilig kumasa sa mga dance challenge sa TikTok. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Nag-uumapaw sa Pinoy Power ang showbiz industry ngayong buwan. Kinilala ang husay at talento ng ilang Pinay artists sa kakatapos lang na Billboard Philippines Women in Music. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Kabog na naman ang performance si popstar royalty Sara Geronimo sa kakatapos na Billboard Philippines Women in Music. Kinanta niyang ilan sa kanyang hit songs gaya ng Dati-Dati at Ikot-Ikot. Si Sara G ang itinanghal na Woman of the Year ng Billboard PH. Espesyal yan dahil ang asawa niya si Mateo Guricelli ang nag-abot sa kanya ng trophy. I share this award with all our beautiful and talented women in music, Miss Reg, kay Miss Pilita Corrales, sa inyo pong lahat, Billboard Philippines. Ako po personally, I want to thank you for encouraging me. Sorry, nasasabit pa. For encouraging me to stay true, to be true to myself, na okay lang maging iba, okay lang maging ako. Kinilala rin ang husay ng iba pang Pinay artist gaya ni Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid na napabirit pa ng kantang The Only Exception by Paramore. Iginawad kay Ate Reg ang Powerhouse Award. Present din sa event si Can't Buy Me Love star Bel Mariano na nag-uumapaw sa ganda in her red dress. Wagi si Bel ng Listener's Choice Award dahil sa kanta niyang Bugambilya. Hopefully, through my music,
I'm able to inspire others. And hopefully, I'm able to inspire little girls who wants to be singers, songwriters, composers, and many more. Wagi rin ang singer na si Moira De La Torre ng Hitmaker Award at si Morissette na ginawaran ng People's Choice Award. And speaking of Mori, nagkomento na siya sa naging kontrobersiya sa isang performance niya kung saan sinabihan siyang ma-attitude ng isang direktor. Medyo lumalaki na siya. Di ba dati parang pwede mo naman siyang iwan na lang and it's just gone. Pero this one parang dumadami yung taong naniniwala na gano'n. So parang nasasad na ako. Pinorform naman ng Rising Star awardee na Beanie ang bago nilang kantang Salamin. Pati ang batikang singer-actress na si Pilita Corrales ginawaran din ng Icon Award. Tinanggap niya ng aktres at ng anak niyang si Jackie Lou Blanco. Ito ang first time na idinaos ang Billboard Philippines Women in Music hosted by Julina Magdangal. Ito pang isang girl power. Kinilalang ilan nating kapatid sa News 5 sa Babae Ka Awards. Isa na dyan si Good Morning Kapatid host Dimples Romana na Outstanding Artist of the Year at isa sa mga natatanging Pilipina sa larangan ng sining. Pinarangalan din si News 5 correspondent Elaine Fulgencio bilang isa sa mga natatanging Pilipina sa iba't ibang larangan. Hindi rin nagpahuli si Frontline Pilipinas showbiz anchor Khaled Karen. Kabilang siya sa 8 awardees ng Cosmopolitan Women of Influence 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. O partner, may tanong ako ulit sa'yo. Nasubukan mo na bang kumasa sa mga dance challenge sa TikTok? Una sa lahat, wala pa akong TikTok. Ayan. Pero nagsasayaw naman din ako. So, baka one day. Baka one day, hindi pa sa ngayon, hindi pa yung mga nasa Yes, TikTok. di pa ako Pero ready. tingnan natin. Alam mo, tinatanong ko yan kasi sa Cebu City, yan yung nakahiligang bonding ng isang father and daughter tandem. Yan, si Tatay Efren Labus at anak niyang si Nina. Kwento ni Nina, ito raw ang paraan nila ng kanyang 70-year-old na tatay para makapag-exercise. Nagpapasalamat si Nina sa kanyang tatay na game sa kanyang mga trip. A father's love, ika nga. Dahil hatid sundo rin pala ni Tatay Efren si Nina simula elementary hanggang magkatrabaho. Ngayong civil engineer na si Nina, pangarap niyang makapagpatayo ng bahay para sa kanilang pamilya. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabingan ka. Kalma. Mas nasabit pa si tatay kaysa sa akin eh. Sa tatay ko pong nanonood, nakanda ka na. Susunod na tayo. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.